Sa mga nakaraang linggo ng ating worship service sa church na to, ay tinalakay po natin ang mga katuruan ng mga simbahan sa unang kapanahunan, sa first century na mga tinatag ni Pablo at mga tinatag na mga tinuturuan ni Pablo, at mayroon din po mga churches na mayroon mga Kristiyano na hindi pa po napuntahan ni Pablo. Bakit natin itinuturo ito? Para malaman natin ang mga sistema ng mga unang simbahan. Ano ang kanilang kalakasan, ano ang kanilang kahinaan, at ano ang kanilang patutunguhan sa direksyon ng kwento ni Paul o ni Pablo sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tayo ngayon sa kapanahonan na ito ay mapalad dahil nababasa po natin ang salita ng Diyos sa Biblia. At alam po natin ang salita ng Diyos ay makapangyarihan ito. Hindi na kailangan ng commentary, ng explanation. Kung ito po ay nababasa natin, katulad ng ating binasa kanina, ito po ay nagbibigay sa atin ng unawa sa pamagitan ng banal na espiritu na nag-uudyok po sa atin o nagpapaliwanag po sa atin. So tayo po ay mapalad na nandito tayo sa side after Jesus Christ, after how many years na naisulat na po ang Bible. Ngunit tayo din po ay hindi rin mapalad ng konti kasi marami pong mga churches ang sumisira ng mga doktrina. Ang pinaka-importante pong doktrina sa church ay tungkol po ng doktrina ng kaligtasan. The soteriology, ang katuruan tungkol sa kaligtasan. At yun ang dapat nating maintindihan. Kasi maski gaano kagaling ang ating church o ang isang church sa iba't ibang aspeto, kung mali po ang kanilang doktrina ng kaligtasan, yan po ay napakapangit na church o napakasamang church kasi inaayos lang niya ang buhay dito, ngunit ang ending po ay ang mga members doon o mga tao doon ay mapapunta pa rin sa hell or sa impyerno. So tayo po ay magbibigay ng panahon sa pagbabalik ng ating aral tungkol sa kaligtasan. Kasi sinimulan po natin ito ng kaligtasan at tatapusin po natin ang kaligtasan kasi we are almost through ng ating pag-aaral tungkol sa mga churches. So tayo po ay inatasan ng Diyos na magbabaghagi ng magandang balita ng kaligtasan. Marami po sa atin ang nakakaunawa na ng magandang balita ng kaligtasan, pero hindi pa rin tayo confident na ibahagi ito sa ating mga kasamahan at medyo minsan ay nagdududa tayo kung ito ba talaga ang tamang doktrina. So titingnan po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma kasi ang pinaka-thesis o pinaka-main point talaga sa sulat ni Pablo sa taga-Roma ay tungkol sa kaligtasan o magandang balita ng kaligtasan. Kasi sabi nga niya, hindi niya ikinahiya ang magandang balita ng kaligtasan kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos para mabago ang tao at kung sino mang maniniwala doon ay may buhay na walang hanggan at makatakas na sa pagkakaalipin ng kasalanan. So, unang-una po, dapat nating malaman na ang mga tao po ay alipin ng kanilang kasalanan. We are dead in trespasses and sins. Ibig sabihin niyan, tayo po ay nandoon sa isang lugar. Imagine niyo nandoon ka sa isang hukay na puno ng kasalanan at napakalalim na hukay ito at nahulog tayo doon sa lalim ng kasalanan na yan at hindi tayo nakaahon. So hindi lang ito ordinaryo na I am dead on our trespasses and sins. I am dead in my trespasses and sins. Ang isipin niyo talaga ay tayo ay nasa isang hukay at puno ng kasalanan, nakagapos tayo doon, wala tayong kakayahan wala tayong kakayahan mailigtas yun. At kung tayo ay matapos sa ating buhay dito at dadating ng paghuhukom, tayo ay mag-spend o talagang nandoon tayo sa impyerno at malayo sa Diyos. At habang nandito din tayo sa mundong ito, hindi tayo makakatakas sa ating
pagkakasala, sa ating habit of sinning. Yun yung pinaka-konteksto ng sulat ni Paul at yan ay in-explain sa Romans 3, no? Na we're dead on our trespasses and sins and all have sinned and fall short of the glory of God. Tayong lahat ay nagkasala, walang isa sa atin na hindi makasalanan at hindi tayo nakaabot sa panuntunan ng God na makasama niya doon sa langit. So ngayon ay titingnan natin ngayon ang argumento ng mga tao dito. Kasi ang magandang balita ng kaligtasan ay tayo ay naligtas sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos, nandun ka, nakalugmok ka, nakabaon ka doon sa kasalanan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ahunin ka doon sa hukay na yan at itataas at makalibre ka sa iyong pagkakasala at magiging maayos ang iyong buhay, hindi ka na patuloy na magkakasala at kung matapos na ang buhay na to, ikaw ay makasama na sa Diyos doon sa kanyang kaharian at nandoon na tayo sa langit mag-spend. Pero ang tanong dito ay, sabi nung tagapagsulat na si Pablo, ang grasya ng Diyos ay lalong malakas kung marami tayong kasalanan. So ibig sabihin, kung marami ang iyong kasalanan, mas marami ang grasya na ibibigay ng Diyos sa iyo kasi marami siyang babayaran. Ang isang example nito ay, kung ikaw ay may utang na 1 billion, mas malaki ang ibibigay na grasya sa iyo kaysa may utang na 1 million. Nakuha niyo ba yung konteksto doon? Kung ikaw may utang na 1 billion, mas malaki ang ibibigay ng Diyos na tulong kasi 1 billion ang kanyang babayaran kaysa tao doon na 1 million ng kasalanan. So ang sabi ng mga tao dito, kung ganun pala, damihan ko na yung aking pagkakasala para mas madami ang grasya na bibigay. So yun po ang konteksto dito at bilang ang pagtatapos ng ating series sa churches, kung ano yung mga problema ng mga churches, kung ano yung kanilang mga weaknesses at ano ang pakay ng God sa mga churches, ay babalik tayo doon sa pinaka katuruan ng kaligtasan, no? Ito yung soteriology at its best. Ito yung doktrina ng kaligtasan na talagang ma-illustrate, mapakita kung ano yung ginawa ng God at anong nangyari sa atin kasi dapat maintindihan natin na may nangyari sa atin. So bubuksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 6. Kanina binasa sa Tagalog yon, ngunit babasahin ko po ito sa English, sa New King James Version. Ang babasahin ko lamang ay Romans 1 to 11. So, tayong lahat ay tumayo bilang paggalang ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang Romans chapter 6 in English, 1 to 11. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many as of us were baptized into Christ Jesus were baptized into heaven? Ulitin ko po. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we will also be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves, for he who died has been freed from sin. Now if we died with Christ, we believe that we also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more.
Death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our God. Tayo manalangin. Panginoong Diyos naming Ama, salamat po Panginoon na kami Lord ay dinala mo sa isang lugar, na kami Lord ay nakakarinig na yung mga salita galing sa Biblia, sa aming pag-aawitan na may mga mensahe at sa pakikinig ng isang sermon na ito. Lord, i-bless mo ang aming pag-iisip. Alam po namin, Lord, na marami kami mga problema sa mundong ito, ngunit alam din po namin na ikaw ang magagabay sa aming mga buhay. Git sa lahat, bigyan mo kami ng unawang espiritual upang maintindihan namin ang aming espiritual na relasyon sa iyo, ang aming espiritual na kalagayan, ganun din sa aming temporal na kalagayan. I-bless mo rin po ako, Lord, sa aking pagpahayag. Ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, ito yung katuruan talaga ng magandang balita ng kaligtasan. Ang magandang balita ng kaligtasan ay regalo yan sa atin. Ulitin ko po, regalo yan sa atin ng Diyos kasi tayo po ay nalugmok sa ating mga kasalanan at wala tayong kakayahan na iahon ang ating mga sarili. So kung isipin mo na regalo ng Diyos yan, dapat tayo ay magpapasalamat, dapat maintindihan natin yan na tayo po ay niligtas ng Diyos upang tayo magpapasalamat sa Panginoon. Tayo ay dumaan tayo sa iba't ibang kaparaanan ng kaligtasan. Mayroong iba ay iniligtas ng maaga, mayroong iba iniligtas ng medyo nasa gitna ng kanilang buhay, mayroon din po mga tao na ililigtas sa ending ng kanilang mga buhay. Pero all of those ay grace ng Panginoon at dapat nating maintindihan na mayroon talagang major part or most of the part ay gawain ng God yan. Pero wag nating kalimutan na ang kasalanan po natin ay malaking aspeto ng ating understanding sa ating kaligtasan. Kasi kung hindi po natin maintindihan ang kasalanan, ay mahirap pong maunawaan ang kaligtasan o biyaya ng Diyos. Kasi hindi tayo masyadong nagpapasalamat kung hindi tayo masyadong nagpapasalamat sa God kung hindi natin maintindihan ang degree o pagkabihag sa atin ng kasalanan. So, unang-una po ay tayo po ay patay sa ating mga kasalanan dahil nung nagkasala si Adan at si Eva doon sa halamanan, tayo po ay namana natin ang kanyang nature, ang kanyang kalikasan na tayo makasalanan. So, hindi na yan ang aspeto ng ating pag-uusapan ngayon kasi baka malito kayo, dead on our trespasses. Ang ibig sabihin ng dead on our trespasses, tayo ay namatay spiritual dahil sa ating kasalanan. Pero ang ating pag-uusapan po ngayon ay nandun sa title ng ating sermon sa umaga ito. Ang mensahe po ay dead to sin, dead with Christ, and alive to God. Patay na sa pagkakasala. Iba ito sa patay tayo sa ating kasalanan. Iba yan. Patay na sa pagkakasala, patay kalakip ni Kristo, buhay na sa Diyos. So sabi ko nga, ito yung soteriology at its best kasi dapat kompleto at balanse ang ating pagkakaunawa kung ano yung pagkakabihag sa atin ng kasalanan, paano na tayo nabihag at paano tayo mamuhay. Kasi minsan, nag-extreme tayo na grace lang, tayo ay although correct yan, tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, pero dapat makita natin na nabago na yung ating buhay. This is more on our status kung nasaan na tayo. So, ang kaligtasan po ay simple lamang sa hindi pa nakakaalam. Ang kaligtasan po ay tayo ay manalig na si Jesus ang ating kaligtasan. Tayo ay manalig na si Jesus ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao upang tayo ay ligtas. Dapat malinaw sa atin yan ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, yun ang unang aspeto na dapat tumatak sa ating puso at sa ating isip kung tayo pa'y magpapaliwanag kasi gaano man kagaling ang ating simbahan, gaano man kagaling ang isang simbahan, pag hindi sila naniniwala na si Yesu Kristo ay Diyos
at si Jesucristo ay tunay na nagkatawang tao, ay ito po ay katuroang heresy o katuroang mapapahamak ang isang kaluluwa. No? Kaya mag-ingat kayo na hindi kayo makapunta sa isang simbahan na ang pagtingin nila sa kay Jesucristo ay tao lamang. No? Yan po ay diretso talaga yan ng kasalanan at heresy talaga yan. Hindi yan basta minor doctrine lamang, yan ay major doctrine yan. At dapat din maniniwala tayo na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Pangalawang aspeto po, uulitin ko po ito sa inyo, tayo ay naligtas dahil sa obedience ni Jesus Christ. Obedience, sa pagsunod ni Jesucristo doon sa ating kaligtasan. Kasi siya po ay pinadala na may dalawang misyon. Ulitin ko po, may dalawang misyon si Jesucristo. Ang una niyang misyon ay mabuhay na walang kasalanan. So dapat malinaw sa atin na ang ating doktrina ay si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, namuhay siya for 33 years na walang kasalanan. Bakit? Kasi yung perfect na buhay ni Jesucristo, yun ang ating kukunin bilang passport natin sa ating pagpunta sa langit. Ulitin ko po, ito, metaphor ito, yung katuwiran, yung perfect life ni Jesus Christ, ay passport natin yan or visa natin yan sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Dapat makuha natin yung visa na yan. Dapat maniniwala tayo na si Jesus ay may perfect life. Sabihin natin, Panginoon, ibibigay mo sa akin yung perfect life na yan para ako makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos ay hindi ka makakapasok kung ikaw ay may kasalanan na maski isa lang. Mahirap mangintindihin yan, pero yun ang katuruan ng Bible, na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung may kasalanan tayo, kailangan natin yung visa o yung katuwiran ni Jesus. Yun ang unang mission ni Jesus Christ sa atin, dito sa mundo ito, na mabuhay siya na walang kasalanan. Ang pangalawang mission ni Jesus Christ ay siya ay mamatay doon sa krus. Mabuhos ang kanyang dugo doon sa krus upang mabayaran ang ating kasalanan. So, ang gospel ay death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Dapat malinaw sa atin yan na ang ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesucristo doon sa krus ng Calvary. At kung kayo ay naniniwala sa Kanya, lahat ng inyong mga kasalanan, past, present, and future, ay bayad na ni Jesus doon sa krus. So, bilang paano makukuha yan? You have to believe, you have to trust Jesus Christ na siya yung nagliligtas sa inyo. Ngayon, pag naintindihan na natin yung objective na yan, objective na gospel, ang ibig sabihin ng objective, yun yung explanation ng gospel. Pero objective lang yan. Hindi yan maniniwala ka doon, pero hindi mo makukuha yan kung hindi mo talaga mapasok sa isip mo or mapapunta sa isip mo. Yun yung ating pag-aaralan ngayon, yung subjective gospel. Ang subjective gospel, ikaw mismo ang makakaranas. No? So, ang maranasan mo ay patay ka na sa pagkakasala. Patay ka na sa pagkakasala, yung hindi ka na alipin ng kasalanan, patay ka na doon, hindi ka na dapat magkasala. Tapos, pangalawa ay patay kalakip ni Kristo, ipapaliwanag ko yan mamaya, at tayo po ay buhay na tayo kay Diyos, sa Diyos. No? Sabi dito, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ano ang gagawin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Naniwala na ako, Lord, na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Naniwala na ako na gawa mo yung obedience mo. At ako ay naniniwala na may buhay na walang hanggan ako. Pero sabi dito, magpapatuloy ka ba sa iyong kasalanan upang ang grasya ng Panginoon ay dumami pa? Ang sagot ni Paul ay certainly not. Bakit certainly not ang sagot ni Paul? Kasi sabi na, walang logic. Walang logic. Kasi ikaw ay, how shall he who died to sin, patay ka na sa kasalanan, live any longer in it? So, hindi ka na dapat mag-continue on sinning. Ngayon,
bakit ikaw ay hindi na magko-continue? Kasi ito yung pinakamahalaga na ma-internalize natin ito. Kasi patay na tayo, kalakip ni Kristo. We are dead with Christ. Sabi niya dito, no? Makinig kayo. Do you not know that as many as to us were baptized in Christ were baptized into his death? This is a dry baptism. This is not a baptism ng bininyagan ka. Although yung bininyagan ka na inimmerse ka doon ay simbolismo yan na ikaw ay na bautismuhan talaga doon sa kasama ni Hesukristo. Kasi ang bautismo po ay ang illustration nito. Ikaw na makasalanan, ilulubog ka doon sa tubig, tapos namatay ka na doon, inilibing ka na doon. Tapos iakyat ka ngayon, mabubuhay ka na bago. So, symbolism lang yan. Hindi no nagpabautismo kayo, ay pag makasalanan kayo, paglubog sa tubig, ay paggising ninyo, ay pag-ahon nyo, ay na kayo, malinis. Symbolismo yon. Kasi, ang nangyari talaga sa iyo, kung naniniwala ka kay Jesus, ikaw din po ay inimmerse doon kay Kristo. Kasi ang kwento ni Kristo ay siya'y namatay. Diba? Alam niyo bang si Kristo ay namatay? Namatay. Inilibing. So, importante yung inilibing si Jesus Christ. Kasi mayroon pong isang reliyon na si Jesus Christ ay hindi inilibing, hindi namatay. Hindi po totoo yan. Ang kanilang katuruan ay umakyat na sa langit na hindi namatay. So, ang Kristyanismo po ay si Jesus Christ namatay doon sa krus ng Calvary 2,000 years ago. Siya ay tiningnan, namatay talaga, tinusok pa siya dito sa tagiliran at sabi ng Roman soldiers, patay. Ngayon, tinanong pa ni Pontius Pilate, patay ba talaga yan? O patay, o ibigay na yan kay yung isang tao doon kasi bibigyan ng iboborin na yan, no? Ngayon, patay yan, inilibing. At sa ikatlong araw, muling nabuhay. At nagstay pa dito ng 40 years, tapos bago umakyat sa langit. Ngayon, yun ang ibig sabihin ng baptism of Jesus Christ. Ang baptism ni Jesus Christ, siya ay nalubog, immerse, baptizo, nalubog, no? At umangat. Dapat sa ating mga sarili, subjective yan na maisip natin na ganun din ang nangyari sa atin. Ulitin ko po, imagine ninyo na kung ikaw ay naniwala kay Jesus Christ, namatay ka na rin sa iyong pagkakasala. Nailibing ka na, kasama ni Jesus Christ 2,000 years ago. Yun ang ibig sabihin dito. Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So si Jesus Christ na namatay at na inihahon by the glory of the Father, so even we also should walk in the newness of life. Dapat tayo ay ganun din ang pag-isip natin. Bakit ako patuloy na magkakasala? Hindi na ako dapat magpatuloy ng magkasala kasi namatay na ako kasama kay Kristo 2,000 years ago, no? For if we have been united together in the likeness of His death, no? Kung ikaw ay talagang nadikit, united, no? Together with the likeness of this death, certainly we shall be in the likeness of His resurrection. Sa ating statements of faith, naniwala tayo na si Jesus Christ ay nag-resurrected. Bakit? Kasi kung hindi nag-resurrect si Jesus Christ, wala tayong pag-asa. Pinaka-pitiable, pinakakawawa tayong nilalang kasi nagsakripisyo tayo dito na ipamalita si Jesus Christ na Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay. Hindi pala nabuhay yon, so tayo ay patay pa rin sa ating kasalanan, nandun pa tayo sa libingan, hindi tayo nakaahon doon. So, importante na yung resurrection ni Jesus Christ, no? For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Knowing this,
that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. So hindi na tayo alipin ng ating kasalanan. Hindi na tayo alipin ng ating kasalanan kasi ang ating master ngayon ay yung new master na, which is yung ating Spirit at the Holy Spirit. No? Kasi tayo ay mayroon tayong tatlong components ng ating pagkatao, body, na may makasalanang kalagayan, soul, at saka spirit. So yung body natin na may component na makasalanan, yun ang master ng ating soul. Before na tayo ay nabago o naniniwala. So lahat ng uutusin ng ating body of the flesh na makasalanan na body natin, sinusunod natin yan. So pag sinabing, murahin mo yan, o kaya pumunta ka doon, magkasala ka, sunod-sunuran yung ating soul sa ating makasalanang katawan. Ngayon, ang ating spirit ay walang ugnayan sa Panginoon yan. Patay yan sa kasalanan. Ngayon, yung ating spirit ay nabuhay yan, nagkaroon ng bagong master. Ang bagong master ng soul, yung spirit na. At tayo po ay nahiwalay na dito sa body. So, kung titingnan natin ang Colossians 2:11, sabi dito sa Colossians 2:11, sabi dito sa Colossians 2:11, in Him you were also circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the sin of the flesh by the circumcision of Christ. So, ibig sabihin, yung body natin na nag-i-influence sa atin, dati, tayo ay kontrolado ng ating body, naka-attach tayo doon, sinircumcise na yan, hiniwa na yan. So, yung ating body of flesh, na-detach na doon sa ating soul. So, hindi na siya ang master. Ang body natin with the flesh is not anymore the master of our soul because of the circumcision by Christ. Buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead. So, titingnan natin na yung ang ating pagkatao ay nabago na, nahiwalay na tayo doon sa control of the sin, no? Yung ating makasalanang katawan. Now, if we died with Christ, we believe that we should also live with Him, no? Sabi dito, now if we died with Christ, kaslakip ni Kristo, we believe that we shall also live with Him. So si Kristo ay namuhay na walang kasalanan, umakyat na sa langit, we should understand na tayo din po ay kasama na ni Jesus Christ. Knowing that Christ have been raised from the dead, dies no more. So tayo ay, hindi na tayo, marami kasing death dito na, kaya medyo nakakalito ito na, marami na yung death, di ba? Ibig sabihin, patay na tayo sa ating pagkakaalipin ng kasalanan. Patay na tayo doon. Wala na. Hindi na tayo under. Kaya nga yung illustration ni Paul doon, parang yung marriage. Yung marriage, sabi niya, kung ikaw ay kasal pa, mayroon kayong ugnayan ng iyong asawa. Hindi kayo pwedeng gumawa ng iba kasi mayroon kayong ugnayan sa mag-asawa. Wala kayong freedom kasi nakatay kayo eh. Pero kung nahiwalay na kayo, namatay na yung isang asawa mo, yung nanatiring yung widow or widower, ay free na siya sa kanyang sa kanyang status as married. Wala na siyang ugnayan doon. Ganon din ang sabi dito na patay na kayo sa kasalanan. So wala nang power sa iyo yung kasalanan na yon. Wala nang power sa iyo ang kasalanan na yon. Sabi dito, knowing that Christ have been raised from the dead, dies no more. So, tayo ngayon ay hindi na tayo mamamatay kasi the wages of sin is death. So, yung natalo na natin yung kamatayan kasi ang bayaran ng kasalanan ay kamatayan. Natalo na natin yan. He died for the death that He died to sin once for all. But the life that He lives to God. So, dapat maintindihan natin to. Verse 11 is a very nice verse. Kasi ito dito,
Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. This is a subjective component of the gospel. Ang ibig sabihin ng subjective component ng the gospel, dapat yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus at sa kanyang katawan tao dito 2,000 years ago, dapat makuha natin yung benepisyo noon. Kasi kung hindi natin makuha yung benepisyo doon, that is only intellectual knowledge. Dapat makuha natin yung subjective. Dapat makuha natin, may benepisyo ako doon sa aking paniniwala kay Jesus Christ. Sabi dito, likewise, you also reckon yourselves, napatay ka na sa kasalanan at buhay ka kay God in Christ our Lord. So, doon sa pangatlo, we are alive to God in Christ Jesus. Dapat malinaw sa atin itong teolohiya na to kasi hindi tayo maniniwala na tayo ay magpapatuloy sa kasalanan. Kasi sabi naman grace naman eh. Anyway, bayad na yung kasalanan natin. So, papatuloy ako sa kasalanan. Dapat malinaw sa atin na tayo po ay may subjective. Naranasan natin yung pagbabago natin. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Old, mga lumang bagay ay lumipas na. Behold, all things have become new. So, reckon yourselves na when you are in Christ, when you are connected with Christ, you are a new creation. Yung luma mong pagkatao na makasalanan, wala na yon. Old things have passed away. Lumipas na yung luma yung pagkatao. Behold, tingnan nyo, all things have become new. Very hard to understand yan kasi bago na ako. So pag nagalit ka, sabihin mo, bago na ako. Konting galit na lang. Ano pang dapat na makasalanan na palagi nating nagagawa na hindi nyo nakokontrol. Mag-isip kayo ng mga kasalanan na hindi nyo nakokontrol. At sabihin naman ng iba, Brad, ganun talaga ako pinanganak eh. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Ganun talaga ugali ko. Hindi totoo yan. Kasi spiritually, you are a new creation. All things have passed away. Hindi mo pwedeng sabihin, ganun talaga ako, magalitin talaga ako eh. Maprinsipyo talaga ako eh. Paglaban ko talaga ang prinsipyo ko eh. Hindi na nga ganun ang ating pagkatao kasi old nature yan eh. Old nature yan. Dapat bago ka nang nilalang, kung dati magagalitin ka, isipin mo, bagong creation ka na. Kasama ka na ni Kristo. Kung ikaw ay palamura, isipin mo, bagong creation ka na. Wala na, hindi mo na dapat, hindi ka na magmura. Kung ikaw ay kung anong ginagawa mo dati, ba? Alam natin, huwag na nating isa-isahin. Baka masaktan kayo kung anong ginagawa nyo dati. Pero lumang pagkatao yan. Kung ikaw ay palagi mong sinisisi, ikaw kasi, ganun ka eh. Sisi ng sisi. Lumang pagkatao yan. Therefore, verse 12, do not let sin reign in your mortal bodies. Huwag mo na rin paghariin ang kasalanan na luma sa iyong mortal bodies. Kasi yung ating bodies, although dati master yan, na nandun yung flesh, pero nandun pa rin yan kasi hindi naman tayo makatakas, nandito pa rin tayo sa mundo. Although hindi na na-master ng soul yan, nakadikit pa rin tayo, although circumcised na, nakadikit pa rin tayo, nakasealed na yan, pero may influensya pa rin yan kasi malapit sa atin. And do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness to God. Gamitin mo ang iyong bagong pagkatao as instrument for righteousness of God. Dapat pagdating mo sa grupo, ikaw ang man of the party, hindi man of the party na or woman of the party na madaldal lang at puro simula ng kasalanan. Dapat ikaw ay instrument of righteousness to God. Ibig sabihin, instrument of righteousness to God, dapat ikaw ay
instrumento ng katuwiran ng God na nare-reveal sa atin. Verse 14, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace." So, you are not under the law, kasi the strength of the sin is the law. At iuhusgahan ka ngayon ng law, one of the purpose of the law ay mirror yan. Palagi kang uusigin ng law. Although tayo po ay we're not under the law, but we should obey the law kasi holy yan. Yung nature ng law ay dapat nating malaman yan na holy yan, pero hindi tayo parang nagiging under na ng law, but under grace. Dapat malinaw sa atin. Ano ba yung under grace, Brother Carlo? Ang under grace ay tayo ay biniyayahan na ng Panginoon. Kaya pinabasa ko yung New Covenant. Yung New Covenant, na katulad ng kay Jeremiah 36, na babaguhin ko kayo. Babaguhin ko kayo at bibigyan ko kayo ng new flesh. Kung titignan natin sa 36 ng Ezekiel, ay nakasulat dito sa 25, sabi dito sa 25, 36:25. Simulan natin, no? 36:25. Dito. Sana yun. "Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean." Clean na kayo, ha? "I will cleanse you from all your filthiness," sa iyong mga karumihan, "and from all your idols," sa iyong mga idolatry. "I will give you a new heart." Bibigyan na tayo ng bagong puso. "And put a new spirit within you." Yung ating spirit ay bago na. "I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh." This is referring to the flesh na maawain dito, flesh na makasalanan, no? Tatanggalin yung ating mga batong puso at bibigyan tayo ng pusong malambot na maawain. So kung ikaw ay matigas ang puso mo noon, dapat baguhin na yung puso na yan. "I will put my spirit within you." Lalagyan tayo ng Holy Spirit, malaking S, Spirit. "And cause you to walk in my statutes." At magiging sumunod ka sa aking mga utos. "And you will keep my judgment and do them." No? Yung mga tinuturo ko. Dito sa 28, sa Israel ito, pero ganun lang sa atin, "Then you will dwell in the land that I give you to your fathers. You shall be my people, and I will be your God, and I will deliver you from uncleanliness." Yun ang sabi sa atin. At makikita din yan sa Hebrews chapter 8 at Hebrews 10. So, kayo ay bago na tayo, no? "What shall then?" Verse 15. "Shall we sin because we are not under the law, but under grace?" Sabi, marami kasing pilosopo, under grace na tayo. Patuloy tayo sa pagkakasala. Hindi. Although we're under grace and not under law, we will not continue on sinning. "Do you not know that to whom you present your slaves to obey, you are only slaves whom you obey, whether in sin leading to death or obedience leading to righteousness? But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from your heart that form of doctrine to which you were delivered." Ayan. Ang ano dito, gumamit si Paul ng metaphor na dati kayo ay alipin, yung metaphor na sinasabi ko. Dati kayo alipin ng body na makasalanan, sunod-sunuran kayo. Ngayon, nagbago ng iyong allegiance, alipin na kayo ng kay Kristo, no? Sabi dito, 18, "And having been set free from sin, you became slaves of righteousness." So ang ating master ngayon ay yung righteousness na ni Jesus Christ. Hindi na tayo slave from sin. Sabi sa 19, "I speak in human terms because of the weakness of your flesh." Sabi ni Paul, nagsasalita ako in a way na gumamit ako ng word na slaves, pero sabi, medyo kulang yung slaves na yan. Kasi ang kapanahunan nila, ang alipin na tao ay pwedeng patayin ng kanyang master. So, although ginamit ni Paul itong kayo ay alipin niya, pero sabi ni Paul,
gumagamit ako ng mga words na hindi talaga masyado pang maintindihan ng spiritual kasi some of us are still in the flesh, pero gumagamit siya na maintindihan. Kasi sabi niya, hindi na kayo alipin ng iyong makasalanan, alipin na kayo ng God, ng righteousness ng God. Pero baka makuha ng mga tao, grabe naman, nakatakas ako sa aking pagkaalipin doon sa kasalanan. Pero naging alipin din ako ni Jesus Christ. Kung alipin, pwede pala akong patayin nitong ano na to. Parang ang sabi niya, gumagamit lang ako ng mga terminology kasi para ma-illustrate ko, pero medyo kulang ito. Sabi nito, I speak in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented yourself as slaves of uncleanness and the lawlessness of leading to more lawlessness, so now present yourselves as slaves of righteousness for holiness. Yung ipresenta mo na alipin ka na ng Diyos, pero ang ibig sabihin nito ni Paul, alipin ka nga, pero in a nice way na alipin. Hindi ka parang alipin talaga na aabusuhin ka. Kasi baka sabi na, baka pwede akong abusuhin ito kasi sa kanilang kapanahunan, pwede silang i-abuse ng kanilang master ang alipin. So sabi ni Paul, gaya lang ako gumagamit para medyo ma-relate nyo na nakatakas na kayo sa pagkaalipin doon sa inyong makasalanan. Nakatakas na kayo at kayo ay may bago ng master, sabi nito. Pero hindi ganon na talagang harsh itong master nyo. No? 20, for when you were slaves of sin, you were free in regards to righteousness. What fruit did you have then in the things of which you are now ashamed? Sabi niya, nung kayo alipin ba ng kasalanan, namunga kayo ng hindi maganda. No? Hindi natin isa-isahin yung anong bunga ng kasalanan kasi maraming effect yan. Even sa ating temporal lives, maraming effect yan. Minsan ikaw ay nakukulong. Minsan, ikaw ay naho-hospital. Minsan, nasira yung relationship nyo. Minsan, nasira yung pagkakaibigan nyo. Minsan, maraming mga fruit of the things before na ikinahiya mo nga. For the end of those things is death. No? Kung hindi ka nabigyan ng biyaya ng Panginoon, makinig kayo mga kapatid, kung hindi tayo nabigyan ng biyaya ng Panginoon, patay tayo. Death eternal, will spend eternity in hell, sa impyerno. Kaya nga, sabi nito, yung mga pagsunod mo doon sa iyong lumang pagkatao, ang kapuntahan niyan, death. Marami po sa mga tao ngayon ay hindi nakakaintindi. No? At nakakalungkot po. Even how many Bible studies na kinukondak natin, tanungin mo sila, ikaw ba'y mapapahamak? Anong sagot? Hindi naman siguro, mabait naman siguro ako. Pero ang sabi ng Bible, isang kasalanan lang, mapapahama ka na. Ganong katindi ang iyong dating pagkatao. Mapapunta ka talaga sa eternal death in heaven at death spiritual na hindi ka makatakas. Ngayon, paano ka, tatanungin mo ulit, paano ka maliligtas? Magpakabuti ako, wala akong agrabyaduhing tao. Nakakalungkot na minsan, ang tagal na natin in-explain, pero pag tinanong mo, akala nila, hindi mataas yung God, akala nila, ang kabayaran ng kasalanan ay simple lang, hindi nila ang malaman, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at hindi nila maintindihan na si Jesus Christ lamang ang pag-asa mo dito. So, sabi dito, but now having been set free from sin, and having became slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end is everlasting life. Very good news. Dapat grounded tayo dito na ang ending ng ating pagkakasala ay kamatayan, ngunit ang ending ng ating fruit of holiness ay everlasting life. Ano yung everlasting life? Life in God na walang katapusan. That is very good news.
na dapat nating idiin sa ating mga kamag-anak. At dito yung famous verse na palagi nating kino-quote, pero ang minsan kino-quote lang natin yung part A, but dapat emphasize din natin yung part B. Ang sabi dito, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Ang kabayaran ng iyong kasalanan, ang kabayaran ng iyong old nature, kung magmamanatili ka doon, ay kamatayan, eternal death on hell, at hindi ka makatakas sa mga problema ng iyong makasalanan dito. But the gift, ang regalo, gift, mga kapatid, is eternal life. Eternal life means salvation in Christ Jesus our Lord. So bilang pagtatapos po dito, dapat grounded tayo sa ating theology kasi marami pong mga churches noon na sila ay nalilito. No? Mayroong iba, legalistic, akala nila ang kanilang salvation ay sa pababagitan ng mabuting paggawa ng mabuti. Mayroon namang paggawa ng mabuti at parang tulong ng God. Iba naman, naniwala sa mysticism, na may mga iba't iba pang kaparaanan ng kaligtasan. Ang iba naman ay naniniwala sa false prophet. Pero ang grounding ng church dapat ay ang ating salvation ay kay Jesus Christ alone. At bilang pagtatapos, dapat maintindihan natin yung objective. Ang ibig sabihin ng objective salvation, ma-explain natin objective. Ito yon ikaw ay makasalanan, kailangan mo ng kapatawan, kailangan mo mag-repent sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. You can lead also in prayer, pero hindi yan assurance na yung nilid mo doon sa prayer ay nakuha na yung subjective. Baka nahiya lang sa iyan at sumunod lang ng prayer. Kailangang ma-internalize natin na mayroong nabago sa akin, dapat ma-appropriate o mabigay sa akin yung benepisyo ng God sa atin. So, even to us na nagtuturo, dapat malinaw din sa atin yan. Malinaw din sa atin na hindi sila mere na faith lang, dapat trust talaga, itaya mo talaga yung buhay, at dapat yung benepisyo ng salvation ay nasa atin. Kasi sabi dito, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So tayo ay patay na sa pagkakasala, tayo ay namatay na kalakip ni Kristo sa ating kasalanan, at tayo nabuhay na muli, at tayo ay mamuhay ayon sa katuwiran ni Jesus Christ. Kung hindi pa kayo naniniwala doon, you have to pray to God na maintindihan yan, and in your life, kailangan mo magsisi sa kasalanan at sundin ang na si Jesus, ang iyong Panginoon tagapagligtas. Let us all stand and let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, alam po namin na hindi kaya namin ito, Lord, sa aming sariling kakayahan, although ang mga illustration namin ay nandito sa mundong ito, ngunit iba po, Lord, ang illustration na ibibigay mo sa amin sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Alam po namin, Lord, na ikaw po, Lord, na nakiusap sa mga tao na nakakinig na iyong masalita. At alam po namin, Lord, na ikaw rin po ang magbigay sa kanilang unawa na magsisi sa kasalanan at tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, patuloy namin pinapanalangin na maintindihan namin ang objective at subjective side of the gospel upang ma-relay namin ito sa mga taong gusto namin i-share. At patuloy namin pinapanalangin na ikaw ang magbigay sa amin ng boldness to share the gospel to other people. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito. In Jesus' name, amen.